Sa mga kapatid po nating Muslim, Assalamualaikum. Para sa mga kapatid po nating Kristiyano, ang kapayapaan ng Panginoon Diyos mapasa inyo. Kung marinig po natin ang pangalang Prophet Muhammad or Propeta Muhammad, ano ba ang nasa isipan natin? Para sa Islam, si Propeta Muhammad ay siya ang ipinadalang sugo ng Allah. Para sa Islam, siya ang pinaka-importanteng persona sa mundo. Isa sa pinaka-importanteng persona sa kanilang puso. Kaya nga lahat ng tinuturo niya, lahat ng sinabi niya, sinusunod, ginagawa ng mga Muslim. At kung makikita po natin yung mga kapatid po natin Muslim, they are very faithful sa kanilang pagsunod, sa kanilang pananampalataya kay Allah. Kung i-describe natin si Propeta Muhammad, siya ay isang ginto or diamante para sa mga Muslim. Habang binabasa ko po ang Quran, dumating po ako sa chapter 19. Sa Quran, chapter 19, ito ang Maryama. Ano tong Maryama? Ito ang Arabic name ni Mary. Habang binabasa ko ang Maryama, hanggang umabot ako sa pinakatapusan ng chapter 19, bakit andoon ang buhay ni Mary? Bakit nasali siya doon sa Quran? Mas binibigyan po diin ng Islam si Propeta Muhammad. Bakit nasa Quran si Mary? At bakit isinulat ang buhay ni Jesus? Kung si Propeta Muhammad ang pinaka-importanteng persona, pinaka-importanteng propeta sa mga Islam, bakit hindi nabigyang pansin ang kanyang nanay? Bakit mas nabigyang pansin pa si Mary? Na si Mary, ito yung ayaw, si Kristo ayaw ng mga Muslim. Pero bakit nasa Quran si Mary? I-compare po natin si Muhammad at saka si Isa. Arabic word for Jesus is Isa. Si Muhammad, gitan ng biological father at saka biological mother. Samantalang si Isa or si Jesus, na tao siya sa pamamagitan ng biological mother at sa pamamagitan ni Allah. Prophet Muhammad is just an ordinary man. Unlike Jesus, hindi siya ordinary. Alam niyo kung bakit? Galing talaga siya kay Allah. Isa lang yung biological parent niya, ang kanya lang mama, yung nagluwal sa kanya. Mismo sa Quran, ito ang sinasabi. Surah An-Nisa, Surah An-Nisa, verse 171. O people of the scripture, do not commit excess in your religion or say about Allah except the truth. The Messiah, Jesus, the son of Mary, the Messiah, Jesus, the son of Mary. Tingnan natin sa Arabic. Inama al-Masehu Isa Ibnu Maryama Resulu Alahi wa kalamatuhu alkaha ila Maryama waruhun. Anong ibig sabihin nito? Inama al-Masehu Isa. Indeed, Jesus. Inama al-Masehu Isa. Indeed, Jesus, the son of Mary. Ibnu Maryama Resulu Alahi wa kalamatuhu alkaha ila. The son of Mary is the messenger of Allah, and his word which he directed towards Mary, and a soul from him. Alkaha ila Maryama wuruhun. See, ang Quran mismo ang nasabing si Isa or si Jesus ang mensahero ni Allah. Now, sino ang mas special sa kanila? Si Propeta Muhammad or si Isa or si Jesus? Surah Maryam verse 31, and he has made me blessed wherever I am, and he has adjourned upon me prayer and zakah. Surah Maryam verse 33, and peace is on me the day I was born, and the day I will die, and the day I am raised alive. Surah Maryam 19 verse 34, that is Jesus, the son of Mary, the word of truth, about which they are in dispute. And mismo sa Quran, meron nakalagay na isang warning. Surah Maryam, verse 37, then the factions differed concerning Jesus,
from among them. So woe to those who disbelieved from the sin of a tremendous day. Surah Maryam verse 38. How clearly they will hear and see the day they come to us. Yawa yatumana, but the wrongdoers today are in clear error. Mismo sa Quran mababasa natin kung sino si Jesus, kung sino si Isa. Siya ang pinadalang mensahero ng Panginoon Diyos. Siya ang word of truth. Kung mababasa natin sa Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and He was with God. Siya ang mensahero ni Allah na pinadala dito. At ang daladala na mensahe ni Isa or ni Jesus, ito ang katotohanan, ito ang magliligtas sa atin, at ito ang magpapalaya sa atin. Sa Quran mismo natin ito mababasa. Surah Maryam, verse 37. Then the factions differed concerning Jesus from among them, so woe to those who disbelieved from the sin of a tremendous day. Ibig sabihin, kung si Jesus Isa ang pinadalang mensahero ni Allah, kung sino man ang hindi maniniwala sa kanya, ito winarningan sila from the sin of a tremendous day. Sa verse 37, how clearly they will hear and see the day they come to us. Yauma yatumana, but the wrongdoers today are in clear error. Ibig sabihin, kung hindi tayo maniwala kay Isa o Jesus na siya ang pinadalang sugo ni Allah, meron tayong kalalagyan. Sino ang sinabihan ni Allah na siya ang katotohanang word, siya ang katotohanang salita ng Allah? Si Isa or si Jesus ba or si Muhammad? Sino ang masyadong pinagpala? Si Isa or si Jesus or si Muhammad ba? Kayo na po ang humusga. Basahin nyo na lang po ang Surah Maryam or Quran verse 19. Assalamualaikum. God bless lahat.